Alvin, ganito yung mga ganitong klase mga pasaring ng Vice Presidente, ano to utak buitre to Alam mo yun, parang naghihintay ng maaaring sabihing pangit or negatibo sa Pangulo para manguna, di ba? Mga utak buitre. Ito mga kababayan, Auntie Claire bumanat po dito sa ating Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Ano rin ata ito dati, no? Never again, but now, together again. Isa rin po atang basher ito dati ng ating Pangulo mga kababayan, ano? Pero bago po natin ipagpatuloy ito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. Ito mga kababayan, panoorin po natin ang balitang ito at napakinggan natin itong pahayag po, no, na tila may buwelta po dito si Claire Castro, no, sa kay Vice President Sara Duterte. May binitawan pala si Vice President Sara Duterte laban sa inyo. Sabi ni VP Sara, sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro ay nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siyang na spokesman ng Office of the President. Nako mga kababayan, ito na At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, makikinig ang buong mundo, hindi lang po ang mga kababayan natin. At syempre, kapag ganun yung nagsasalita, ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat, hindi na po siya pinakikinggan at pinapansin. Ano sagot niyo, Yusek? Baka nga naman totoo. Wow, talaga lang Ibig sabihin, ayaw niyang mapakinggan ng taong bayan yung katotohanan. Blooming siya, no, si Yusek Claire Castro, kitang-kita sa mukha, Valentine's Day kasi bukas mga kababayan, no. Talagang kita mo yung mukha niya, blooming na blooming, At ayaw niya siguro malaman ng taong bayan na siya yung nagiging source ng fake news. Di nga. Alam mo, Alvin, ang pagsasabi ng katotohanan, hindi po yan nakakahiya. Nagsasabi lang din naman ng katotohanan yung Vice Presidente. Ang nakakahiya, yung madalas nalang ginagawa, na gumagawa lamang at nagtatahi-tahi ng kwento. Sabi ko nga, na-enumerate ko na ang iilan sa mga sinabi niyang fake. Di ba? Binanggit ko na, yung sinabi niyang pambaboy lang, or panghayop lang. Yung 20 pesos na binanggit at ipinangako ng Pangulo sa taong bayan na ngayon ay nararanasan at nag-e-enjoy na ang ating mga kababayan sa 20 pesos na bigas dito sa Kadiwa Centers. Nag-e-enjoy daw. Wala nga halos bumili. Nakakadiwa ng Pangulo. Meron pa, di ba, natatandaan mo, yung fake news na, or rather, altered na police blotters mula sa Beverly Hills, sa kanyang galing kwento yun. Mismo ang ABS, Hindi naman si VP Sara ang nag-expose nun, CBN, through Pia Gutierrez, ang sabi na altered yung police blotter na kanilang pinangangalandakan. So, yung mga video, mga kaalyado nila yan Inigil niya ba? Sino ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung naging anak ka ng most corrupt ng 2017? Kaya pala minahal ng taong bayan yung most corrupt na sinasabi nito, si Pangulong Duterte. Sino ba sinabing ng OCCRP na most corrupt ng 2017? Ang dating Pangulong Duterte. Di ba mas nakakahiya yata ang tawaging anak ng isang corrupt? Wow, yung pala sa kanya, Baka sa iyo lang po yan. Pero sa taong bayan, mahal na mahal po yung ating former President Duterte. Diba? At alam mo mga Alvin, ganito yung mga ganitong klase mga pasaring ng Vice Presidente, ano to utak buitre to Alam mo yun, parang naghihintay ng maaaring sabihing pangit or negatibo sa Pangulo para manguna. Diba? Mga utak buitre. Tahimik nga lang yung Vice Presidente natin. Hindi naman nag-iingay yun. Nangingiti ako. Dahil bukas araw ng mga puso. Pero ang laman ng istorya natin, patot sa dahan, Yusek. Hindi naman kasi, kapag nanguna ka kasi ng fake news, wala naman kaming gagawin kung hindi patunayan na mali ka. So wag kang gumagawa lang naman ng kwento na wala kang patutunayan. Mas marami kang dapat na patunayan tungkol sa mga issues laban sa iyo. Pero bakit iniiba mo ang kwento mo? Iniiba mo yung issue. Ang daming issue nakaharap sa iyo, sasabihin mo, you want bloodbath? O nasaan yung bloodbath mo? 'Di ba? So yun yung mga issues na dapat mong kaharapin. Huwag siyang gumawa ng intriga. Ang nangyayari kasi sa kanya ngayon, ang numero 1 trabaho ng Vice Presidente, manira sa Pangulo. Inunahan nyo
Yan. And speaking of fake news, I understand you also called the attention of the former presidential spokesperson, si Attorney Harry Roque, na fake news din kaugnay sa akusasyon na may cancer ang presidente. Actually, sinagot na po yan ni Roque. Ito yung no, nag-viral yung picture na parang may lobo dito sa polo barong. Nakita ko sa feed ko, lumabas din eh. Sabi niya, wala akong inaakusa, tinatanong ko lang. Oo, sabi niya gano'n, Yusek. Ang pagtatanong, abogado naman siya, dapat ginagamit niya muna yung utak niya. Una, napanood niya ba ng buo yung video? Diba kasi kung di niya napanood yung video, wala siyang karapatang magtanong. Ay ganun, bawal na pala magtanong ngayon. Ngayon ko lang nalaman ito Kasi may video naman, di naman nakatago yung video eh. Nasa live stream naman yan eh. Baka nga hindi napanood, kaya nga nagtanong. Pagtaas ng Pangulo ng dalawa niyang kamay habang kanan, kaliwa, nakita tumaas yung kanyang polo barong eh. Oo. So, alam mo na nagsisinungaling ka. Di ba? Nagsisinungaling ka para makagawa ka ng intriga. So, instead, kasi nakita naman niya tumaas yung kamay, kaya nga sasabi niya parang may nalukot na polo eh, yung polo ng Pangulo. Kung nanood ka ng video, mas uunahin niyang pag-usapan yung ano ang hinahatid ng Pangulo na good news. Oo. Para sa Good ating mga news ba? guro. Hindi Good news ba yun? yung titignan niya kung ano yung nasa utak niyang ginagawa niyang kwento para makapagbigay ng intriga. Hindi ba? Ay, ibig mo Huwag sabihin, Yusek, parang may mali siya. May mali May siya mali yung siya. pagkakatanong. Yun ang ibig mo sabihin. Yes, hindi mo kailangan tanungin kung napanood mo yung video. Excuse me for the word, isang kabubohan ang magsabi ka kung may colostomy bag kung hindi mo napanood yung buong video. Hindi ba? So ngayon, kung ako magtatanong sa kanya, Harry Roque, land grabber ka ba? Nagtatanong lang. Harry Roque, sino yung kasama mo sa joint account mo na hindi mo asawa? Nagtatanong lang. Walang masama doon. Tama ba yon? Nasa kanya na yun kung sasagutin niya ng tama o hindi, di ba? So kumbaga pwede mo sabihin, may mali siya ka doon eh. Kasi hindi mo naman dapat tinatanong yun. Kaya hindi dapat ganun ang, anong tawag mo doon, hindi ganun dapat ang takbo ng tanong mo. Yun ang gusto mo sabihin, Yusek. Oo. Kasi kita mo naman yan kung halimbawa, picture lang yan. Oh. At walang video na nakita, kahit ang mga media walang video. Hindi ka magsasalita ng ganyan. O katulad niya, sa bibig niya, meron siyang sugat dito. O sabihin ko, may herpes ka ba? Nagtatanong lang, Harry Roque. Hindi ba? Yeah. Ibig sabihin, pwede mo ring resbakan ng malisosong tanong din kung ganun lang din naman ang pakay. Pero hindi dapat ganun. Hindi dapat. Di ba? Kasi ayoko katang bigyan ng mali siya. Ayoko mag-isip ang tao sa iyo kung anong meron ka. Dahil sa gagawin kong haka-haka o intriga na malisyoso. Hindi dapat ganun. Lalo na Pangulo yung pinag-uusapan natin eh. At alam natin na yung Pangulo niyan, yan ang gusto niyong patalsikin. Kaya gumagawa kayo ng kwento ng kung ano-ano. Diba? Merong ulterior motive dito eh. Tama, sige. So, usad tayo, Yusek. Nandiyan ka na rin lang. Nakita mo naman yung news item kaya ako binasa. Pahingi naman ng konting reaksyon. May dalawang senador pala ang gusto ipalitan na yung Chinese ambassador to the Philippines. At paano ba yan? Kwentuhan mo nga kami, Yusek. Tinanggap na ba ng presidente yan, yung bagong Chinese ambassador? At may karapatan bang presidente sabihin sa China, ayoko nito, palitan mo yung ambassador mo? At gagawin ba ng Malacanang yun? Depende yan kasi Alvin, syempre, nasa pakikipag-usap yan state to state, itong ayaw namin. Pero syempre, ang manguna dyan ang Pangulo. Yes. Pero hindi naman gagawin ng Pangulo na mag-initiate na ayoko tong ambassador na to. So, syempre, re-respetuhin team po natin kung sino ba yung itinatalagaan ng China. Opo. Kung nakikita nila na nagiging cause ito ng argumento, so, nasa China po yan na magdi-decide. Pero yung ambassador ngayon, Yusek Claire, as far as you know, nag-present na po ng credentials yan, di ba? Di ba usually ganyan? Pag bago ka, pupunta ka sa Malacanang, tapos mag-present ka ng credentials mo, tatanggapin ka ng presidente. Di ba ganun yung system, yung protocol nun? Itong ambassador na bago, galing na yan dyan sa Malacanang. Oo. Nag-courtesy call na. So, kung ano man yung bangayan ngayon, for me my take, normal ito. Normal na magkaroon ng sagutan, ng bigay ng sentimiento. Kasi unang-una yung ibang mga public officials natin, especially Senado. Hindi naman to pwedeng rendahan lang ng Pangulo at sabihin niya, huwag kayong magsalita. Kasi may kanya-kanya tayong freedom of speech, freedom of expression. Kung nagsasalita yung China, maaari din magsalita yung mga parte dito sa Pilipinas. So maganda talaga dito hanggat maaari talagang gumamit ng diplomasya. So sino ba ang mauuna? Kanino, di ba? Kasi nabanggit ni Senator Kiko. Teka lang, hindi naman Pilipinas ang nangunang
Oo. Paggawa ng caricature. Oh, Di tama. ba? So, di ba sana pareho lang? Sana respetuhan lang. So ayan mga kababayan, kung narinig nyo po itong pahayag po dito ni Attorney o Yusek Claire Castro, yan kung may opinion po kayo, i-comment nyo na lamang po dyan sa baba. Maraming salamat po.